Kaugnay pa rin ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, umabot na po sa mahigit 195,000 na individual ang apektado sa iba't ibang lugar sa Albay dulot ng matinding ashfall. At para bigyan po tayo ng update, nasa linya si Albay Governor Noel Rosal. Magandang umaga po sa inyo, Governor. Kumusta po kayo? Magandang umaga po, Andrea and Andre, tama ba? Angela po, Gov. Angela, good morning. Opo. Good morning po. Salamat for having me. Opo, Gov, makibalita po kami sa Good morning. inyo. Ano-ano pong bayan at barangay po ang pinaka-apektado at binabantayan po ngayon dahil nga po sa tindi ng epekto po ng ashfall? Well, ang talagang tinamaan yung munisipyo ng Ginubatan and Kamalig. Kamalig. Yan yung dalawa. Opo. Gov, kahapon nga po, batay po sa ulat ng aming reporter na si Mon Gualvez, nandun po siya sa Ginubatan, Albay, 44 na barangay po as of yesterday po to, May 3, no? Mahigit 28,000 na pamilya at mahigit 98,000 individual sa Ginubatan. Diyan po, sa inyo po, ilang pamilya na po ang nasa evacuation centers po ninyo, sir? Well, ang nasa evacuation natin yung dati pa rin, yung mga residentes po na nasa 6-kilometer permanent danger zone, no? Hindi pa tayo nag-extend, Andrea, hindi pa. And inintay pa natin ang directives o next bulletin ng PBOX Opo. para doon sa nangyari last Saturday, no? And so far nakilira natin ang highway ng Maharlika. Passable po ito. At sa ngayon, ang hinintay na lang natin yung mga damage to crops and livestock. Opo. Governor, linawin ko lang po kasi I remember talking to you earlier this year, mga January po yun, at pinag-uusapan nga po natin ilang mga kapatid po natin na nasa evacuation center noong January. Sila po ba ay nandoon pa rin o iba na po ito, yung nabanggit nyo po kanina? Yun pa rin. Kasi hindi pa sila nakauwi? Hindi pa. Almost papunta na sila ng 4 months, no? 4 months na. Pero talaga yan, Andrea, kasi sila yung nasa 6 kilometers permanent danger zone at baka hindi na namin to pabalikin kasi mga permanent na ang mga binigay namin sa kanila. Guys, tabako sa malilipot. No? So, yan ang gusto namin masiruin na dapat pa nag-declare ng alert level 3, wala ng evacuation sa ligas sa buong Albay. Oo. And may naitala na po ba tayo mga nasaktan o nawawala dahil nga po dito sa matinding ashfall nung weekend? Kumusta rin po yung operasyon ng mga ospital dyan sa Albay po, Gov? So far, wala naman tayong naitala kasi nakapaghanda naman yung mga kababayan natin. Nung nakita talaga yan na kasi hindi naman talaga siya yung galing sa crater, ano? Nagkaroon tayo ng collapse ng lava dome dito sa may barangay ni Isi. Galing mas ako doon. Sa matter of fact, si Mon, na kabag-brief ako sa iya kagabi ng mga 7 o'clock. Pinuntaan ko yon kasi yun ang naging kosa. Malaki talaga yung bumuhos na lahar. At kailangan i-assess yun ngayong araw para makita kung ano ang pwedeng damage na maitala nito in case na magsunod pa ng isang PDC o kaya pyroclastic density current. No? Ito talaga ang malimit na nangyayari almost every day. Governor Rosal, yung mga kapatid po natin, yung mga inyong po mga kababayan, ano po yung mga pangunahing nilang pangangailangan at yung kanila pong mga concern, yung mga kailangan po nila, kamusta naman po yung supply din ng tubig sa mga apektado pong lugar? Sa ngayon kasi, kung yung mga evacuees, wala tayong problema, Andre and Andrea, no? Kasi nga, more or less 1,200 lang ito from 2 municipalities and 1 city, yung Tabaco. No? So, alos yung ibang mga munisipyo sa kasyudad, clear na tayo sa 6 kilometers. So, we have only in Kamalig, in Malilipot, and in Tabaco. Ito ngayon ang pinag-uusapan natin na
na naglagay na tayo ng resettlement, no? Opo. At kung ito matapos natin, kahit may declaration na alert level 3, wala na dapat na nasa 6 kilometers para safety na. So ngayon, ang mga pangailangan nila, siyempre yung pagkain, yung gamot. So far, okay naman ang pag-alaga natin. We were assured by Secretary Gatchalian, yun ang kagandahan ngayon, talagang binigyan ng alokasyon ng pagkain ang ating mga kababayan sa evacuation. Yung mga tinamaan naman ng asphalt, ito yung medyo marami kasi siyempre asphalt lang ito, hindi yung lahar. Opo. Talaga yung para pag-ulan talaga ng putik ito, lalong-lalo na sa mga areas ng Ginubatan, Kamalig, sa 3rd District kasi nga yung dinala sila ng hangin, no? So ngayon po, ang kailangan talaga ngayon yung ating clearing operation. Nandun po ang DPWH, nandun yung APSIMO, yung ating disaster management, nandun yung Bureau of Fire, sila po ang nag-flushing, and sa tulong din po ng local government. At may mga tumulong na mga ibang BFP from other province. Kaya makapabilis natin. With no less, Secretary Vince Dizon, pinapunta po dito kahapon ni Pangulo Well, para personal na tingnan. Opo. Governor, I understand marami pa po kayo mga kailangan gawin pero I was wondering po kung na-estima na po natin kung gaano po kalawak yung pinsala ng ashfall sa infrastruktura at agrikultura po ng Albay dahil I understand nga po, base po sa aming mga report kanina, marami pong mga pananim at saka mga alagang hayop po ang nangamatay dahil nga po dito sa ashfall na ito, Governor. Yes. Sa infrastruktura, wala masyado. Kailangan natin i-clear lang yung kalsada. Pero ang talagang titinan namin ngayon, ito yung mga pananim, lalo na yung mga palayan. No? Although, kung titinan mo, yung asphalt na yon mga sobra isang oras, hindi naman masyadong marami yung tinamaan na palayan, gaya nung dati. No? So, kailangan din i-assess natin yan, kasi sayang naman yan, at kung pwede, ma-rehab pati baka kaya pa, malinisan at maisalba natin yung mga pananim. Ang medyo titinan namin yung livestock. No? Gaya kahapon sa pinuntahan ko, sabi ng mga farmers doon, maraming nailibing na talagang tinamaan nung paglagasa nung lahar doon sa may Miisi. Nasabi nila maraming naisabay, nailibing sa ilalim kasi sobra 150 meters yon na pantay. So ito po, based kahapon sa report ng CityVet namin, 6 pa lang and 3 ang missing na kalabaw, yung mga iba-ibang ginagamit sa pagtanim. No? And Governor, lastly po, mabilisan na lamang po, ano po yung mga tulong na ibibigay po natin dito sa mga residente na apektado po nito, especially yung kanilang mga pananim at alagang hayop? And balikan ko na rin po, Governor, yung napag-usapan po natin noong January, kung naalala niyo pa po, sabi niyo po, meron na po kayong pinaplano ng mga pabahay, resettlement, doon po sa mga nasa evacuation center since January. Yes. Well, ito muna, yung immediate, yung mga identified naman natin ngayon, yung palagi yung tatamaan ng asphalt, kasi nga amihan. So, yung Ginubatan, Kamalig, Ligaw, at some parts of the 3rd District, ang talagang kailangan ngayon yung N95 para sigurado tayo kasi asardos yan. Ang delikado yan, Andrea, yung kasi napaka-fine yan, no? Sabi nga ng mga ibang doktor, ang epekto nito minsan delay, Pag ito suffocate ka nito, kailangan talaga baka N95 ka para sure o nakasiguro ka. So ito muna ang kailangan natin sa mga kababayan at stay indoor. In case na kasi meron naman tayong warning, Alam mo naman yung warning natin, talagang very active yung NDRMC. Pag yan isang lava fountaining, mag-warning agad sa bawat albayanos. Kaya lahat kami nakatulong yun last Saturday. So yun muna ang
kailangan natin mandatory, lalo na yung mga bata, saka yung, siyempre, yung mga lumalabas para magtrabaho. So, hindi naman natin pwede pigilan yan. So, yan na muna. Wala talaga tayong magagawa. We have Alright. to be just ready in case of eventuality. Now, yung ating mga evacuees, sinabi ko sa iyo, gaya ng Tabaco, we have about 300 plus. Meron na po tayo na permanent evacuation, i-convert na natin yan na resettlement kasi mga bahay na talaga yan. No? Ginawa na yan ng Tabaco City sa programa with national government. Yung malilipat naman, matatapos na yung 600 units na pinagawa ng NHA. Okay. So, kailangan na lang i-assign natin yung mga kababayan. So, Alright. yung Kamalig, meron tayong 300 plus doon na mga nasa 6 kilometers. Yun ang hinahanapan natin ng pundo with NHA. May lupa na tayong na-identify, si Mayor Baldo. So, we just have to really come up Alright. with the programs and the projects to be initiated. And hopefully, in the next activity of Mayon, wala na. Ako mag-interview ka sa akin, Andrea. Ngayon, Gov. Angela po, Gov. Ngayon, kamusta ang 6 kilometer? Zero, Andrea. Wala pa Okay. tayo. Pag Angela nag-extended po. 7 kilometers. Sige po ha. Yun na. Thank you, Oo. Gov. Makinaga po. Salamat po sa oras ninyo. Kasi minsan, Apo. salamat. Opo, alright. Maraming salamat po, Albay Governor Noel Rosal. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.